si Yesu Kristo, tunay mo bang kilala? Kapag kami nagtanong ba sa iyo, sino ba si Yesu Kristo? Anong iyong sasabihin? Anong iyong pagpapakilala kay Kristo? Anong personal mong pagkakilala? Yan. Siyempre, buhat nga po sa ating mga talatang yan, magpo-focus po ako sa verse 7 to 14. At ito po ang ating bukod. Masahin po natin, go. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang sukdulang kailangan ng tao at pinakamataas na layunin ng buhay. Kayo po ba sumasang-ayon dyan na siya ang sukdulang kailangan ng tao, si Yesu Kristo? At siya po ang mismong pinakamataas na layunin ng ating buhay. Tingnan po natin, no? Ito po yung ipakita ko na sa inyo dati, picture na yan. Kumbaga parang picture din ng Christian life, pero picture din ang karaniwang takbo ng buhay ng mga tao. Kumbaga, kung nasa saan ka ngayon, yung here, ay meron kang gustong marating. Tama? Meron kang gustong maabot sa iyong buhay. At walang iba, kundi yung there. Yung there na yun, sa dulo. Pero bago yun, marami pang there. Marami pang mga parang stations na kailangan muna nating marating bago tayo makarating sa pinakahuling there. No? Yan po sa takbo ng buhay ng tao. At bago natin ito, may tinatawag na daanan, path. Mga pinagdaraanan natin na kung saan yun po yung mga kailangan nating daanan para makarating talaga dun sa ating there. Ngayon, kung sa isang karaniwang tao, siguro ang kanyang mga there ay yung mga gusto niya ma-achieve sa buhay. Makatapos sa pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, makapagkaroon ng pamilya, ng maganda, magkaroon ng mga properties, at masabing siya itagumpay sa mata ng mga tao. Di ba? Yan po ang common na pananaw ng mga tao ngayon sa buhay. Ang iba nga ay eat, drink, and be merry. Pakasaya ka muna. Dahil baka bukas wala ka na. So, enjoy mo na ang buhay. At karaniwan po, ang dread ng maraming tao ay hanggang dito lang din sa mundo. Magpakasaya lang. Basta ma-enjoy ang buhay. Inasal, hindi naman masama yun. Kaya lang, kung andun lang, merong mamimiss na malaki sa buhay. Samantalang tayo po mga Kristyano, under po natin hindi lamang dito sa mundo, kundi sa sunod na buhay, at yun po ay ang pagpiling natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya ito pa ang picture ng buhay. Buhat sa iyo, ating pagsinan, birth, ay kung tayo sa atin na mga nakakilala naman sa Panginoon, once in our life, ay nakilala natin si Kristo yung cross. No? At naunawa natin sa pamamagitan ng gospel na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. At muling nabuhay. Yun po yung ating naunawaang dahilan kaya tayo ay maligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dahil naunawaan natin na siya ang pintuan o ang gate, siya ang kadaan, katotohanan, at ang buhay patungo sa Ama. At ang pinakamahalaga na po there, yung pupuntahan, dapat po patutunguhan ng buhay ng tao, lalo na ng mga unsaved na dapat nila makilala, ay si Jesus Kristo. So, ito yung picture ng buhay. Ngayon, nakilala na natin, salamat sa Diyos. Dahil ang kasunod na pinakamahalaga sa buhay, yung pagka sa walang hangganan, pagka tayo kumanang na, o pagka dumating na ang Panginoong Hesus. Dahil doon na matatapos ang istorya ng buhay natin sa mundo. Dahil eternity na po yan. Ngayon, depende kung saan pupunta. Kung naging mananampalataya kay Kristo, sa heaven, dito pupuntahan. Pero kung hindi, at hindi pa rin mananampalataya, doon sa ibaba, sa hell. Okay, so I hope klaro po yung picture na yun. Takbo ng buhay ng tao. Dalawa lamang patutunguhan. At depende yun sa kung ano naging relasyon kay Kristo ngayon ng isang tao. Kaya naman, ito po ang ating mga puntos na nais bigyan. Ano ba ang naganap kapag tunay na kinilala ang Kristong isinilang, namatay at muling nabuhay? Pagka sinabi pong naganap, anong tense yun? Past tense, present, o future? Past tense. Sabihin, tapos na, nangyari na. Okay? Ano nangyari? At buhat mo sa sinulat ni Apostol Pablo,
Pwede natin sabihin, ito ay nagdulot ng katuwiran ng Diyos. Righteousness of God sa buhay ng tao yun. No? Sabihin ng righteousness of God ay pinaging matuwid at pinalaya sa kaparusahan ng kasalanan. Yun po ang naganap sa isang tao sumampalataya kay Kristo. Pinalaya na sa parusa ng kasalanan, yung penalty of sin. Pinaging matuwid, sabihin justified. Kaya po tawag doon, justification. Yan po yung unang bahagi ng kaligtasan. Na-justify na, pinawalang sana. Para sinabi sa korte, not guilty. Hindi na guilty. Pero dapat sana guilty. No? Pero dahil iba ang kumuha ng ating parusa, si Kristo. Yun po yung unang bahagi. Yun yung naganap sa pagsampalataya ng isang tao kay Kristo. Kaya nga po sabi ng Apostol Pablo, 7-9, akin na lang po sinamarasin mo. Lahat ng mga bagay ay inaani kong kalubihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus ng Panginoon ko. Ang sinasabi po din ng Apostol Pablo, gaya ng binasa kanina. Dati ang kanyang pinagtitiwala, yung kanyang mga buhay niya bilang pariseo sa Judaismo, no? Na siya ay pariseo nga, mataas ang kanyang pinag-aralan, alam niya ang kautusan. Sabi nga, kung sa kautusan lang, parang perfect siya sa tingin ng tao, pero not necessary sa tingin ng Diyos. Sabi parang blameless siya. Tapos, kumbaga, siya ay, ang zeal nga niya, inuusig niya yung mga hindi katulad niya. Pero mga Kristiyano, hindi niya alam ang kasalanan niyo noon. No? Pero dahil sa kanyang kasigasigan, sa kanyang religion, ay akala niya yun ang tama. Kumbaga, sa kanilang religion, top-notcher siya. Pero nung makilala niya si Kristo, sinasabi nga, yung dati kong inaari, napakalaga ay kalugihan na ngayon. Ayaw, hindi na yun ang aking mahalaga sa akin. Lost na. No? Kumpara sa pagkakilala kay Kristo Jesus ng Panginoon. Yeah? Nagkaroon na rin po ba tayo ng ganoong pagtingin sa buhay? No? Na ang lahat ng meron sa mundo ito ay walang halaga kumpara kay Kristo na aking Panginoon sa aking pagkakilala sa Kanya. Pagka po humantong na tayo talaga sa ganun yan, talagang masasabing umiibig na talaga tayo sa Panginoon. Na siya ang pinakamahalaga sa atin. No? Sabi niya, upang sabihin ko si Kristo, yun ang pinakalayunin ng kanyang buhay. Higit sa lahat, higit sa kayamanan, higit sa karunungan, higit sa ng tao, sa pagkilala sa kanyang tao. Ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun lang. Siya ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit na siya dating makasalanan. Pero dahil nagsimanampalataya kay Kristo, kinuha ni Kristo ang kasalanan at ang kaparusahan. At siya ngayon ay banal sa harapan ng Diyos. Positionally. So yun po yung ibig sabihin ng justification. Once and for all na po yun, naging anak tayo ng Diyos. At hindi na po magbabago yun. Kung nakilala natin si Kristo, na namatay para sa ating kasalanan, nilibing para sa ating kasalanan, at muling nabuhay para sa bagong buhay natin. Amen po? Yan po yung unang bahagi ng kaligtasan. Sinasabi ng Apostol Pablo na nagkaroon siya. Pangalawa, so tingnan muna natin, no? Medyo malulit, pero parang ganyan din, no, pinapakita. So, sa pamamagitan lang ng pananampalataya, tayo ay makakapaunawaan natin yung ginawa ng Kristo. Tayo po ay dumakot sa tinatawag justification, yung pumatapat ng krus. Yun din yung tinatawag na revert natin, or again tayo, sa puntong iyon. Okay? And then, ang kasunod na po noon na yugto na ating buhay tinatawag na sanctification, ito yun, yung ating takbo ng buhay habang tayo buhay pa. Na tayo po ay pinalalago ng Diyos pinapagmamanal, dahil tayo po, doon tayo maligtas, tayo set free na, pinagayan tayo may kaligtasan, release na, lahat ng ating kasalanan ay napatawad, tayo naligtas, sa consequence ng kasalanan, tayo po ay tumanggap ng Espiritu Santo, yung po buhay ng justification, tayo ay sinilang bilang anak ng Diyos, tayo ay sinilang sa pamilya ng Diyos, sa iglesia, tayo ay binigyan ng katuwiran sa pamamagitan ng Kristo, tayo ay naging citizen ng heaven, hindi lang dito sa Pilipinas po. At tayo po ay namatay na sa mundo ito. Ilan na hindi na tayo para sa mundo ito. Namatay sa kaisipan sa pananaw. Hindi natin sa katawan. Ngayon, dahil hindi tayo pang ipagbahan ngayon
sa laman, no? Sa lumang pagkatao, at tayo manunungkuhin ng Espiritu. At ang kabanalan po ay naasahan at posible sa ating buhay ngayon. Tayo po ay tinatawag na buhay na masagana kay Kristo. Bagaman ang lumang pagkatao, yung laman, tinatawag ay nakikipaglaban pa rin sa atin, pero hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Hindi na tayo po, hindi tayo alipin ng katulunan ng Diyos. Kaya dapat po tayo, at si Kristo po ang ating kondensyon habang tayo namumuhay sa ito. At dahil po, kasunod po naman yung tinatawag glorification. Kung tayo ay mamatay na, pagdating na Panginoon, tayo ay bubuhayin, bibigyan tayo ng panibagong katawang langit. At pumunta tayo sa kapiling ng Diyos, kapresente niya, wala lang buhay at wala ng paghapon. Hindi ba? Yan po yung ating hinahanap kay Kristo. Yan po yung takulukuhin natin kay Kristo. Yan po yung tinatawag na ngayon sa ating buhay. Ano naman ngayon naggaganap habang hindi pa dumarating ng Panginoon? Kapag tunay kinilala ang Kristong isinilang na namatay at muling nabuhay. So, may naganap, yung mga unang nabanggit natin, ating kalagayan. Pero may patuloy po na nagaganap, nangyayari. Yan. At ang sabi po dyan, Apostol Pablo, dito, ito ay nagdudulot. Pagka sinabi po nagdudulot o nagaganap, anong tense yan? Past, present, o future? Present. Patuloy na nangyayari. Okay? Okay. Ito ay nagdudulot ng habang buhay ng paglago sa relasyon kay Kristo. Yan naman po kasunod agad na bahagi ng justification. No? Yun po yung pinapaging banal. So, kasalukuyan pa rin. No? At pinapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang tawag po doon sanctification. Doon una, pinalaya tayo sa parusa. Kumbaga, doon sa penalty, wala na. No? Ngayon, pinapalaya pa rin tayo. Kasi ang kasalanan po, hindi pa na wala. No, nandiyan pa rin. Pero yung kaparusa, wala na tayo doon. No? Pero yung power nito, nasa sa buhay pa rin ng tao at sa mundo ito, yung mga tukso. Kaya kailangan natin patuloy na papagtagumpay ng Panginoon. At sa mamamagitan niya na ating pakikipagtulungan sa Kanya. Kaya tayo ngayon may mga pag-aaral, may Bible study, may pagnanambahan, may discipleship na kailangan maganap, may pagsunod na kailangan maganap. Kasi doon lang po tayo nasasanctify ng mabuti na papalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga po sabi niya po sa Pablo sa verse 10 naman, upang makilala siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Yung po sinasabi ni Pablo na habang sinabi sa buhay nito ay maranasan niya ng power ng resurrection din ng Panginoon Jesus. Sabihin, para siya mapagtagumpayan niya ang kasalanan. At kahit tinitingnan na Sunday, mamamatay din siya, pero siya muli rin mabubuhay. No? Pero ngayon, may pakikisama rin sa kahirapan, yung fellowship of His suffering. Sa mundong ito, kahit po tayo tinatawag na ligtas na, marami pa po tayo nararanasan sa kahirapan. Tama? Sino po sa inyo hindi na naghihirap? Wala na suffering, wala na maging Kristiyano. Alam natin, dahil yun po ay mismong ginagamit ng Diyos sa pagpapalago sa ating pananampalataya para tayong matulad sa pag-uugali ni Kristo. Tingnan po rin natin itong picture na ito. No? Yan. Diba? Meron tayong plano. Prior, bago tayo mag-Kristiyan, may mga plano tayo sa mundo. Yung parang mga pandito lang sa mundo ng mga plano. Pero nung maging Kristiyano tayo, may plano pa rin tayo. Ang gusto natin sa plano natin parang smooth lang, dire-diretso lang. Para makarating agad natin yung goal, yung flag na yun, yung finish line. Pero iba ang plano ng Diyos habang tayo natin sa mundo. Yung daan ay hindi kagaya sa unahan. Hindi mo, marami tayong dinagdaan ng baba, taas, taas. So yun po yung nagpipicture ng ating mga karanasan sa bilang Kristiyan. Minsan masaya tayo, matagumpay, minsan parang bumabagsak tayo. Diba? Nagkakasala tayo, o kaya napakahirap ng pagsubok, may tukso. Yun po yung mga babataas na yun na kailangan din natin pagdaanan. Pero ang layunin ng Diyos, hindi para tayo sumuko na, kundi para sa tulong niya, mapagtagumpayan natin mahirap. At sa pamamagitan po noon, tayo unti-unti
Napapalapit ang ating pag-uugali dahil natututunan natin magpakumbaba. Dati pa yung tayo sa pagpalaki. Pero bigla tayo nabigo. Yung, nare-realize hindi dapat pala akong maging mataas. Dahil lahat na nasa akin ay biyaya ng Diyos. Diba? Kaya sabi niya po sa Santo, consider it all joy when you encounter various trials. Because the testing of your faith produces endurance so that you may be lacking in nothing. Yun. Kasi may plano ang Diyos sa pamamagitan po ng paghubog sa ating pag-uugali. Nasa pamamagitan lang ng mga pagsubok yun. Diba? Kagaya po ng ating tema ng 50th anniversary, ang ginto nga ay dinadalisay pa sa amoy. 7 ulit na init para matanggal yung mga marurumi at talagang ma-purify. At yun daw po ay katulaan, higit pa sa ginto ang ating pananampalataya. Kaya kinakailangan i-test ng Diyos, subukin. Kaya ang sinabi, i-welcome natin ang mga pagsubok. Of course, hindi naman tayo natutuwa pagkadubatan tayo sa mga problema, sa mga pagsubok dahil masakit minsan, malimit. Kaya, iba't iba ang ating naranasan. May mga inaasahan tayo gusto mangyari, pero hindi tinugon ng Diyos. Pero kailangan po natin magpatuloy. Tingnan ang mga bagay na bahagi na ang sinasabi ng Panginoon Jesus na ni Apostol Pablo rin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay kumikilos, di ba? Para sa ikabubuti ng mga tinawag niya, na mga umiibig sa Kanya. Yun po mahalaga doon para makita natin sa pananaw na ang mga nangyayari sa atin ngayon, anything, pwedeng maging para sa ating ikabubuti. Kung tayo po ay umiibig sa Diyos. Dahil alam natin tayo tinawag ng Diyos at ginagamit lamang ng Diyos yung mga nangyayari sa ating buhay para tayo ay mahubog niya. Palapit patungo sa ating Panginoon sa Kristo. Kung noon tayo kapag nakaranas ng kabiguan, parang ayaw na nating magdiretso sa buhay. Sa totoo lang, yung iba, kumahantong na winawakasan nila ang kanilang buhay. Diba? Marami pong gano'n, lalo namang hindi mananampalataya. Pero alam niyo po, kahit minsan, kahit mananampalataya na, nagagawa pa rin magpatiwala. Pagka sobrang matindi ang problema. Hindi po gano'n, ang inaasahan ng Diyos sa mga anak niya. Kundi maging matatag at ipakita na sa Diyos tayo nagtitiwala, umaasa. Hindi tayo maigagapit ng tuluyan ng anumang pagsubok at mapapagtagumpayan natin ang mga tukso dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. So, yun po. At ito pa, kasunod noon, kung tayo nga ay born again, so, justify tayo, Kasi yun, dahil tayo sa ginagawa sa ating mga buhay kay Kristo, na ito po ang picture, tayo po ang patuloy na pagpili araw-araw. Kaya we choose daily. Na parang ito ay sa ating paglilingkod lalo na, parang tayo na ay, dahil sa Kristo ang ating pundasyon, parang tayo nag-build sa Kanya, sa pundasyon na yan. Parang gumagawa tayo ng bahay sa ating mga ginagawa ngayon, sa ating paglilingkod. Pero anong klaseng materials ang ating ginagamit? Parang ito, yung mga building materials, sa process na ating sanctification, salvation, persevere or endure or renounced Christ under pressure. Alam mo sa dalawin, either tayo magpatuloy kay Kristo o parang itakwil natin. Yung po ang choice, di ba? So parang, ayaw ko na, magbabackslide na lang ako. Yung po ang pwedeng gawin ng Christian. O kaya, I obey God or disobey. Sa atin pa rin po yun. Kaya lalo na tayo mas makakapiling yan dahil naunawaan natin ang tama at mali sa harapan ng Diyos. So, hindi tayo maging mabunga ang buhay natin, make disciples, buwa tayo mga lagat, bahagi natin yung Ebanghelyo, o hindi tayo maging mabunga. Dahil hindi tayo naging masipag sa ating pananampalataya, hindi tayo naging tapat sa ating pag-aaral ng Diyos. Pwede tayo sumunod, lumaman tayo sa Espiritu, o lumaman tayo sa laman. Sa ngayon natin makasanay ng Diyos. Pwede tayo tumakbo sa race, sa takbuhan, according to the rules, or not. Parang din ang takbuhan ng buhay natin. Tayo ba'y aayon sa mga alituntunin o tayo mag-shortcut at tayo mag-violate ng mga rules? Sige, okay, ano na lang ako. Lagi na lang ako mag-online.
Hindi na ako nasama sa church. Ganun, parang may sarili paraan ng pag-ibig. O kaya ay, love and serve God and man or serve myself. Yun ang mga po yun. Paglinggo na natin ng Diyos at ang kapwa-tao ang sarili natin ang pag-ibig. And then, heal sin or remain sin. Pagka tayo kasala at ganitong binibig, binawasi o hinahayaan na natin. Yung mga tiling galit, yung sama ng loob sa ating puso, yung tampo, at yun ang nakaka-apekto ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya, isa, yung simba, o kaya yung pinabati, o i-heal natin ang kasalanan na yan, ibibigay natin sa Diyos. O kaya ay grow to maturity or remain in fasting. Mananatili ba tayo sa Panginoon Jesus? Yung abiding, sabi niya, tayo parang nanatiling sanggol lang. Isinilang lang. At hindi na lumago. So yun po, we are free to choose sa mga bagay na yun. Kaya po, mas magiging kalulubog sa Diyos. Kapag ka-voluntary natin ginagawa ang mga bagay, hindi tayo napilitan. Hindi tayo na-pressure. Hindi dahil baka mapahiya tayo. Pagka hindi na tayo pumunta sa Diyos. O pagka hindi na tayo nag-orientor. Hindi dahil napag-ibig natin sa Diyos. Kaya kung binibig po natin ay grow, simple, and precious, yung katakatan yung mga unang bahagi. Pero kung good ways, sabihin kahoy, kayani, yung mga masusunog lang sa ibabaw ni Kristo. Bale, wala yung ating mga ginagawa ngayon. Pero, buhay, lipas pa rin. Papasok pa rin sa langit. Kaya lang, walang reward. So yun po yung sinasabi. Pagka nag-glorification na tayo, glorify pa rin. Pero yung mga hindi na ito pa, at ang wood, hay, straw, ang nilagay ng mga pundasyon, kay Kristo sa over sa pundasyon ng Kristo. Sabi yung uri ng paglilingkod natin. Ay, sayang lang. Sayang lang. Sabi hindi natin ginawa yun sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig sa kapwa, hindi mga pansariling hakarin. So, I hope nakikita po natin yung picture, Kung naginawa naman natin ito, meron po tayong prize o gantimpala, rewards, crowns, glory, thrones, glory of God. Hindi po sa piling. Kaya po yung ating sanctification stage, kaya napakahalaga ng ating paglaro Kristiyano. At meron po tayong personal responsibility doon. Hindi po natin pwedeng iasa sa iba. Hindi po natin din pwedeng isisi sa iba na hindi tayo lumalago. Na tayo ay lagi natatalisod, natitisod dahil sa ugali natin. Hindi po natin pwedeng gamitin. Reason yun sa harapan ng Diyos. No? Dahil tayo po may pananagutan para sa ating sariling paglago. Ano na yun ang magaganap? So ano po ang magaganap? Past, present, or future? Future. So lahat po ng tenses kapag tunay na kinilala ang Kristong isinilang, namatay at muling nabuhay. Yan. Tunay po na kilala, sabi po ito ay magdudulot ng pagpili kay Kristo sa kanyang walang hanggang kahit. Of course. Makakapiling natin siya. Dahil luluwalatiin at palalayain na sa presensya ng kasalanan. Yun na po yung future natin. Maaring anytime, mangyayari na po yun. Na kung saan, dadating na ang Panginoong Jesus. Tayo po iluluwalhatiin. Yung katawan natin ito, na mamamatay, na nagugutom, papalitan ng hindi na namamatay, hindi na magugutom, hindi na magkakasal. At kung sa panahon yon ay tayo mga nakalibing na, ay tayo bubuhayin muli at bibigyan ng bagong matawan. Kung tayo na buhay pa, magbabago na, matatransform lang at tayo pipili sa ating Panginoon. Kung sinasabi din Apostol Pablo sa aklat ng Thessalonica, we will be changed in a moment, sabi din niya sa Corinto. At yung mga buhay, ang mga patay, bubuhayin muli. Mauuna rin silang bubuhayin. And then, makakapili natin ang Panginoon magpakailan. Tawag ko na yung glorification. Yan po yung completion stage ng ating salvation. So yung una ay justification, and then sanctification, and then glorification. Tandaan niyo po yan. Yan po yung phases ng ating Christian life. Pero hindi po yan separated. Pagkakadoktong po yan. Di po ba? Kasi hindi mangyayari yan kung wala yung una.
Tama? Kailangan na nangyari mo na yung justification. Tapos ngayon, dapat nagkakaroon ng sanctification, and then sa dulo, pagdating ng Panginoon Jesus, tayo i-glorify niya. Magkakatugtong po yan. Sabi po sa verses 11 to 14, ang pagkukuhay ng magaling sa mga bataan, yun po yung tinitingnan ni Apostol Pablo. Isang bagay ginagawa ko, nalilulunod ko mga bagay na nasa likuran, at tinutulong mga bagay na hinahanap. Nagtutuloy ako sa hangganan, nagkatimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kumbaga sinasabi ng Apostol Pablo, dahil dinulong forward niya yung pagpiling kay Kristo. Yung mga past ay kanyang nililimot na, lalo na yung mga kabiguan, lalo na yung mga kasalanan, nililimot na niya, iniiwan na niya, hindi nadadala niya ng mga kabigatan na nakaraan, kahit ng kahapon. Yung pang sama ng loob natin kahapon, naririto pa rin ngayon. Dapat iniiwan na po natin yung binibigay na natin sa Panginoon. Wala po tayong karapatan na yun yung pagsigil sa ating puso at masasabi natin tayo ay sumasamba sa Diyos. Bigay po natin sa Diyos. Hindi na po para tayo doon. Yung po umaalipin sa atin. Pero pinalaya na nga po tayo. O di ngayon, lagi tayo may panibagong simula sa bawat araw. Ang tinitingnan natin ay ang ating pagpili sa Diyos. Pero habang hindi pa siya dumadating, tayo naglilingkod ng tapat sa Kanya. Yung po ang nais ng Diyos. Yung po ang kalugod-lugod sa Kanya. Yung po yung paglanong tunay. Hindi po tayo naalipin ang ating makasariling pagkatapos. Patuloy tayo lumalago sa Kanyang salita, sa pakikipagkapatiran, sa paglilingkod, at dahil doon, anytime dumating ang Panginoon, handang-handa tayo. Hindi tayo mapapahiya sa Kanya. Amen po ba? Yeah, so yun yung sinasabi ng Apostol Pablo. Pero pa-picture ulit. Pero last na to. So, ganoon na rin. So, yung mga hindi mananampalataya, sila ay straight na kasalanan. Kita yung parang taling bakal. Hanggang hindi pa nila nakikilala si Kristo. Hanggang hindi pa sila sumasakipagkataya. Marami po sa kanila, nakarinig na, pero tumatanggi siya rin, di ba? Ang marami dyan, mga kamag-aaral natin, na hindi pa rin, ayaw pa rin nila magpalitaya. Ayaw nila magpasama kay Kristo. Hindi mo sila lumalagpas doon sa krus. Hindi sila nag-justify, no? Nananatili sila sa kanila. Kaya tayo po yun, kaya parang another expression na ito, tayo walk in the Spirit, or walk in the flesh. Yung po yung choices na meron tayo. Lumakad tayo ng Espiritu, papasama sa Kanya, o manatili tayo alipin ng ating mga pagkatao. Magkaiba po yun. Sa taas, spiritual life, relationship with God, intimacy. Kahit kung dumagaan tayo sa trials and temptations, yung po yung dalawang paraan na tayo tutugong. Tayo ba, magpapasama sa Diyos, o magpapasama na rin tayo sa kung anong gusto ng Diyos. Magpapadala tayo hanggang sa matasa. Nasa sa atin po yun, kung alin ang ating susundin. So, yun po yung ating kalayaan ngayon sa Senyor. Magpumili. Tayo ba yung nag-build with gold, silver, precious stones, or we are building with wood, hay, stubble. Yung sa baba, yun po yung mga yun. Build that loss. Overcomer. Hindi tayo magtagumpay sa mga pagsubok, sa mga unhappiness, broken relationships. Yan po ang nagaganap kapag makasarili pa rin ating nag-amunat sa atin. Jesus, dinansin before pa rin po masama, yung po masaklat. Pagkatayan nito parang hindi tayo kilala nito. So, automatic pa rin tayo, pero walang ganyan pa. And prayers not answered, parang hindi sila masagot ang ating pananaman. Dahil na, hindi tayo lumalakad ayon sa Spirit. Hindi sa ating pananaman. Yung po yung sa part ng sanctification. At yan po ay sa buong buhay natin, habang tayo natin. Dahil kasunod na sa glorification, tapos na rin yung ating pagkakataong maglingkod. Sealed na yung pagbabatayan ng Diyos, kung tayo ba i-reward o tayo papapasukin na nalang sa langit. Samantala sa mga mananampalataya, sila naman, dahil hindi sila mananampalataya, walang sanctification na nagagawa sa kanila, sila ay doon, nakatulan sila sa great white throne judgment. Magkakaroon sila ng katawan sa totoo lang, buhayin sila para lang sa pagkawalan. Pero yung mga mananampalataya, doon sa taas, harap tayo sa judgment seat of Christ. Yung po yung tinatawag na prema. Yung po yung paghatol sa atin. No? Yung po yung judgment sa atin. Hindi para pumunta sa impyerno, hindi para sa rewards. Kung may rewards ba o wala. At doon po maaaring lumuha yung marami. Dahil, siguro ay sinasabi ko lang, naglingkod talaga ako ng tapat sa Diyos. Sana
sana hindi na lang ako naging laging kasampuhin o lagi na lang ako nagkikilting ng galing sa aking kapwa. Yun ang nakapigil sa akin para sulit ko ng tulad sa ito. Yun. Dahil ito, tayo rewards or loss of rewards. Salamat pa rin, pero yun, parang, sige, pasta na lang. Hindi ko mas maganda na tayo kaluluto ng Panginoon. Pero ang isang nais ko po ikinta sa atin, hindi na po, tayo po ay malampas doon sa krus. Tiyak na tayo sa langit. Hindi na tayo sa ito. Pero tayo maglingkod ng ayos. Ang tapat ng Panginoon. Pagtagumpay natin, yung mga sabihin natin, buhay, sige ron, pagharap natin sa Panginoon, welcome niya tayo. Welcome, my good and faithful servant. Enjoy the presence of your master. So I hope na nakita niyo yung in-address yung picture, perspective ng ating buhay Kristiyano. Ating pong prayer, transcendent prayer natin tawagin, si Kristo mismo sa pagpiling natin sa Kanya. Dahil doon po magaganap ang kapuspusan ng ating buhay. Pero habang natin po tayo sa mundo, kailangan po natin makipagtulungan sa Diyos. Kailangan natin gamitin ang ating pagpili na tayo lumago sa Panginoon. Okay? So, tandaan mo natin. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang susulang kailangan ng tao at pinakamataas na layunin ng buhay. Amen po ba? Mas maliwanag po ba ang ibig sabihin yan? Dahil doon po sa ating mga biligan. At si Yesu Kristo ang pinakamahalaga sa ating buhay sapagkat siya ang ating katuwiran, kabanalan, at kaluwalhati. Nakapaloob po lahat kay Kristo, yung stages ng ating salvation. Naging matuwid tayo, katuwiran, pinababalan tayo ngayon, at luluwalhatiin tayo. Amen po ba? Yan po yung sa lahat po ng mensahe na aking binensahe sa inyo, kahit sa ang ibang church, masasabi ko po ito ang pinakamahalaga sa aking laging iminensahe. Kahit ulit-ulitin tayo po ang picture na ating Christian life na kailangan po patuloy nating unawain at italaga ang ating sarili. Ang buhay po natin kay Kristo ay buhay na may katiyakan. Amen po ba? Kaya, nais ko rin po